Isang mapagpalang araw sa inyo, Misteri, at sa lahat ng inyong tagapakinig sa bago ninyong channel na Purgatorio TV. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Limuel. Laking Maynila po ako, ngunit tubong gagalangin Tondo. Ngayon po ay nagtatrabaho ako bilang isang security guard dito sa Maynila. Nais ko po sanang ibahagi sa inyo yung nangyayari sa paborito kong tiyuhin noong bata pa ako na nag-iwan ng lagim at bakas sa aking isipan hanggang ngayon. Isang ahente po ng tela si Tito Bonnie at madalas siyang pumunta sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Tuwing uuwi siya ay laging may pasalubong sa amin. Paborito ko po yung otap at rosquillos galing Cebu. Para po kasi sa akin, napakasarap nun at bilang panganay sa pamangkin, sa akin pinagkatiwala ni Tito Bonnie ang pag-distribute ng mga pasalubong niya sa aming magpipinsan. Binata pa kasi noon si Tito Bonnie. Napakabait niya sa amin at sobrang nakakatawa siyang kakwentuhan. Naging routine na namin ni Tito noon na tuwing uuwi siya magkukwentuhan kami sa may balcony namin. Magpapabili pa siya ng soft drinks noon at lalantakan namin yung isang supot ng pasalubong niya habang nagkukwento siya sa akin ng mga karanasan sa biyahe niya. Malaki po ang age gap namin ng aking mga pinsan. Siguro nasa 13 na ako noon. At sila naman ay maliliit pa, kaya kumbaga kahit paano mas naiintindihan ko ang mga kwento ng aking tiyuhin, kaya madalas ako yung kasama niya. Kung tutuusin, may kalokohan din pala ang Tito Bonnie ko. Madalas nga siyang biruin ni nanay tuwing nakatambay kami na huwag daw akong masyadong impluwensyahan at ayaw raw niya ng anak na chick boy. Hindi ko masyadong nagets noong mga panahon na yun, pero si Tito Bonnie pala ay mahilig manligaw. Tapos kapag tinamad na, hindi na itutuloy. Kumbaga sa panahon natin ngayon, siya yung matatawag na forever binata. Hindi ko alam, Misteri, basta ganun siya. Pag may natipuhan, liligawan niya. At kapag naman sawa na, ay mag-move on na siya sa susunod. Isang araw, umuwi si Tito Bonnie galing ulit sa Cebu. At sinabi niya sa amin na matatagalan pa raw bago siya bumalik ng Visayas dahil dito na raw sa Maynila ang area niya. Masaya naman akong malaman yun, Misteri, pero napansin ko agad na may kakaiba sa kanya. Parang pagod siya sa biyahe niya ngayon. Gayunpaman, tuloy lang ang routine namin. Inabot niya sa akin ang mga pasalubong at nang matapos ko nang i-distribute, nagpabili siya ng soft drink sa akin at tumambay na ulit kami para magkwentuhan. Pero medyo hindi makulit si Tito ngayon. Kumbaga, halatang gusto lang niya talagang magkwentuhan kami. Kahit obvious naman na may dinaramdam siya. Pansin ko na kamot siya ng kamot sa batok niya. Ang sabi naman niya sa akin, siguro nakagat lang daw siya ng insekto. Maya-maya pa, sinabi niya sa akin na maliligo na raw muna siya at baka kailangan na niyang magpahinga dahil nahapo raw siya sa biyahe. Hindi na lumabas si Tito ng kwarto niya ng gabing iyon. Noong kinamusta ko kay Lola, ang sagot lang nito ay mahimbing raw ang tulog nito at hindi lumalabas. Kinaumagahan ay dinalaw ko naman agad si Tito. Kumatok ako sa kanyang pintuan at mahina siyang sumagot. Pasok ka, Limuel. Parang hindi ayos ang pakiramdam ko. Pagbukas ko ng pinto
ay lubos akong nagulat sa nakita ko. Misteri, magang-maga ang ulo ni Tito Boni. Pulang-pula at manipis ang balat sa kanyang noo. Napasigaw ako at dali-dali kong tinawag yung lola at mama ko. Pagdating nila sa kwarto ay muntik nang mahimatay si lola. Si mama naman ay sigaw ng sigaw. "Boni, anong nangyari sa'yo?" Mahinang sumagot si Tito Boni na hindi raw niya alam, basta pagising na lang raw niya ay masama na ang pakiramdam niya. Bukod ron, kamot pa rin siya ng kamot at sinabi niya sa amin na napakakatiraw ng balat niya. Nang medyo humupa na ang takot at gulat ko, ay nakalapit na ako kay Tito at tinignan kong maigi ang itsura niya. Napakanipis at parang puputok na ang balat sa noo niya. Nung hinawakan ko ito, medyo mainit at parang may tubig sa ilalim ng balat niya. Yung braso naman at paa ay parang may mga mapupulang butlig na namumuo. Habang sinusuri ko siya ng palihim, napansin ko rin na may mga maliliit na insekto malapit sa tenga niya. Tinanggal ko pa nga ito at sinabi ko sa sarili ko na malamang ay matinding allergy ang inabot ni Tito mula sa mga insektong yun. Hirap man makakilos dahil sa kate ay makikitang hindi naman sobrang nanghihina si Tito. Tinakpan namin siya ng kumot at saka dinala sa center ng barangay para ipatingin. Gulat naman ang doktor at sinabing hindi nila kayang gamutin ito at dapat daw ay dalhin namin sa emergency room si Tito Boni. Tumakbo ako agad para tumawag ng tricycle pero nagulat ako nang sabihan ako ni Lola na hindi na kami pupunta ng ospital at iuwi na lang raw muna namin sa bahay ang aking Tito Boni. Nagalit ako ng mga oras na yon pero sinabihan ako ni Lola na manahimik na lamang at hindi ko raw naiintindihan ang mga ganitong bagay. Inuwi namin si Tito at nang nakahiga na ito ulit sa kwarto niya ay kinausap ni Lola si Nanay. Maya-maya pa ay ako naman ang kinausap ni Mama at sinabing huwag ko raw ipagsasabi sa mga kapitbahay ang nakita ko. Samahan ko na lamang raw sina Lola at Tito Boni dahil may susunduin lang raw siya at uuwi rin naman agad. Pumunta ako sa kwarto ni Tito Boni pero nakalak ito. Sinubukan kong pakinggan kung ano ang nangyayari sa loob at narinig ko si Lola na taimtim na nagdarasal. Hindi ako mapakali kasi sobrang nag-aalala ako. Bakit kaya hindi namin dinala si Tito Boni sa ospital? Ilang saglit pa ay bumalik na si Nanay. Kasama niya si Kaemong, malayong pinsan yun ni Lola at nagtitinda ng kung ano-ano dyan sa may Quiapo. Ngumiti ito sa akin at nangamusta habang si Mama naman ay kumatok sa kwarto. Nang mabuksan ang pinto ay sumabay na ako sa pagpasok. Nanlaki ang mata ni Kaemong at ni Mama habang si Lola naman ay umiiyak ng tahimik. Misteri, ang daming insekto sa kama ni Tito Boni. Lumalabas na ang mga ito sa kanyang tenga at ilong at may ilan din na lumalabas sa kanyang bibig. Maitim at maliliit ang mga ito at si Tito Boni ay halos hindi na makausap. Parang mas namaga pa ang ulo nito at napansin ko rin na ultimo mga daliri niya sa kamay ay parang manas na rin.
Si Lola ay pilit na pinapagpag ang mga insektong nagkakalaglaga na sa sahig habang iyak pa rin siya ng iyak at paulit-ulit na sinasabi kay Kaemong na mukhang nabarang raw si Tito Boni. Hindi na sumagot si Kaemong at agad-agad itong nagtulos ng pulang kandila habang nag-oorasyon. Nakita ko rin na naglabas siya ng isang maliit na garapon at isang bote ng langis na nilagay niya sa pulang panyo at ipinahid iyon sa noo ni Tito Boni habang nag-oorasyon siya. Maya-maya pa, pinalabas niya muna kami ng kwarto at sinabi sa amin na medyo malakas raw ang kalaban at kailangan raw niyang tutukan si Tito Boni at kung hindi raw ay magiging delikado ang lagay nito. Agad-agad naman kaming lumabas at sabay-sabay kaming nagdasal habang dinig namin na parang lumalakas ang pag-oorasyon ni Kaemong sa loob ng kwarto. Maya-maya pa, umungol ng malakas si Tito Boni at kasabay nito ang paglakas din ng orasyon ni Kaemong. Pagkatapos noon ay bigla silang tumahimik at ang maririnig mo lang ay ang malalim na paghinga ni Tito. Bumukas na sa wakas ang pinto at dahan-dahang lumabas si Kaemong. Pawis na pawis ito at hapong-hapo. Binigyan siya ni nanay ng tubig at matapos niyang inumin ang kalahating baso ay saka siya nagkwento. Misteri, nabarang nga raw ang Tito Boni at malakas ang nambarang na yumari sa kanya. Nakakasiguro raw siya na kung sino man ang gumawa nito ay galit na galit sa aking tito. At ang tanging nagawa lang raw ni Kaemong ay siguraduhin na hindi siya mapapatay ng mababarang. Hayaan daw muna naming magpahinga habang mag-iipon siya ng gagamitin niya para malabanan raw ang nambarang dito. Kinabukasan ay hapon na nang magising si Tito Boni pero namamaga pa rin ang mukha nito. Sa may ulunan niya, nandun ang pinagtulusan naming kandila na iniwan sa amin ni Kaemong. Huwag daw naming hahayaang mamatay ang apoy at palitan namin agad kapag maigsi na. Katabi nito ang maliit na garapon na pinaglagyan ni Kaemong ng isa sa mga itim na insekto. Tinanong ni Lola si Tito Boni kung may nakagalit ba siya sa huli niyang lakad sa Cebu. Uutal-utal na sumagot si Tito habang may namumuong luha sa gilid ng mata niya. Misteri, inamin niya sa amin na may kasintahan pala siyang taga Siquijor. Nitong huling biyahe niya ay nalaman niyang nabuntis niya pala ito. At dala ng takot sa responsibilidad at dahil hindi pa siya ready na gumarahe, naisipan niyang takasan na lang ito at dito na lang sa Maynila mag-ahente ng tela. Ito lamang raw ang alam niyang pwedeng gumawa nito sa kanya at wala nang iba pa. Tinanong ni nanay kung pwede ba naming kausapin ang babae pero ayaw ibigay ni Tito Boni ang pangalan at numero nito. Dahil roon ay nagalit si nanay at lola. Habang nagtatalo sila, dumating si Kaemong, dala ang mga gamit niya at sinabi nito kay Tito na mainam nang humingi siya ng tawad sa taong yun para matapos na ang paghihirap niya. Matigas man si Tito Boni ay pumayag na din siyang makausap ni na mama at lola ang babae. Pero nang akmang kukunin na niya ang cellphone niya para ibigay ang numero, ay bigla naman siyang kinumbulsyon. Ang bilis ng pangyayari, Misteri. Tumirik ang mga mata niya at hindi na siya makausap.
Agad ko namang hinawakan ang braso niyang nanginginig dahil sa takot ko na baka mahulog siya sa kama at naramdaman ko na mainit ito at mamasa-masa. Hindi niya mapigilan ang pagkamot niya at mula sa tenga at ilong niya ay naglalabasan na naman ang mga itim na insekto. Halos hindi na makita ang itim na mata niya, Misteri, at nakita kong parang nagwawala ang insekto sa loob ng maliit na garapon. Sinabihan kami ni Kaemong na magdasal ng taimtim. Malakas raw ang kaaway pero hindi nito kayang talunin ang mga taong naniniwala sa Diyos. Kaya naman nagdasal kaming lahat at kumuha siya ng langis na pinahid niya sa noo ni Tito. Muli ay nag-orasyon siya at dumura sa kanyang palad na pinahid niya sa kandilang hawak-hawak niya. Sabay tulos nito katabi ng kandilang nakasinde ng magdamag sa ulo na ni Tito. Tinapat kami ni Kaemong at sinabi niyang balak nang tapusin ng kalaban ang aking tito. Pero huwag daw kaming susuko habang hawak-hawak niya si Tito Boni sa magkabilang braso at inoorasyonan. Sa gitna ng kaguluhan ay nakuha ni Mama yung cellphone ni Tito Boni. Nang mabuksan niya ito ay mabilis siyang naghanap ng mga text messages sabay tawag sa isang numero. Narinig ko na tinawag niyang Clara ang babae at panay hingi ng tawad ni Mama dito habang sinasabi na patawarin na niya ang tito ko. Maingay noon sa bahay dahil sa pag-oorasyon ni Kaemong, pag-iyak ni Lola at pag-ungol ni Tito. Pero bahagya ko pa ring narinig na parang umiiyak din ang kausap ni Mama sa kabilang linya. Maya-maya pa ay umiiyak na nagpapasalamat si Mama rito at kasabay ng pagbaba niya ng telepono ay himalang unti-unting kumalma na si Tito Boni. Pawis na pawis ang tito ko noon at hindi pa rin makapagsalita. Si Kaemong naman ay napasalampak sa silya sa tabi ng kama at humihingal na sinabing sa wakas ay tapos na ang barang. Inutusan akong kunin ang maliit na garapon na may insekto at kapansin-pansin na halos hindi na ito gumagalaw kahit kanina lang ay nagwawala ito. Higit sa lahat ay nag-iba na ang kulay nito, Misteri. Mula sa itim ay naging light brown na ito. Umiiyak pa rin si Lola habang tinatanggal ang mangilan-ngilang insekto na lumalabas pa sa ilong at tenga ni Tito Boni. Habang si Mama naman ay nakatulala lang sa dalawang kandila habang nagdarasal ng mahina. Kinaumagahan ay nakakagulat na parang walang nangyari sa aking tito. Normal na ulit ang laki ng ulo niya at bukod sa medyo namumula-mula pa ang mga marka sa braso dala ng kanyang pagkamot ay masasabi mo na magaling na talaga siya. Kinausap siya ng mahinahon ni Lola at sinabihan na dapat niyang panagutan ang nagawa niya. Habang si Mama naman ay pinagsisisigawan siya na magpakalalaki raw siya at harapin ang kanyang responsibilidad. Kitang-kita ko ang pagkapahiya at pagsisisi ni Tito at sinabi sa amin na huwag daw kaming mag-alala at kakausapin niya ang kanyang kasintahan. Galit na galit pa rin si Nanay at sinabing i-loudspeaker si Tito para marinig daw naming lahat ang paghingi niya ng sorry dito. Tinawagan naman niya agad ang babae at humingi ng paumanhin. Inamin rin niya ang totoo na natakot raw talaga siya kaya siya lumayo. Nagulat ako dahil narinig ko na umiiyak din ang kausap ni Tito at nagsorry din ito sa kanya. Ang sabi ng babae ay hindi niya alam na nabarang si Tito Boni at ang gumawa raw nito ay ang kanyang lola na agad-agad din daw niyang pinakiusapang huminto na pagkatapos siyang tawagan ni Mama.
Nung linggo ring iyon ay bumiyahe si Mama at Tito Boni papuntang Visayas para mamanhikan. Nahimasmasan ang tito ko at narealize rin niya na mali ang ginawa niyang pagtakas sa girlfriend niya. Nakakalungkot lang, Misteri, na kinailangan pa niyang mabarang bago niya mapagtanto ito. Bago nga pala sila umalis, ay binigyan ni Kaemong si Tito Boni ng kwintas na may anting-anting na magsisilbi raw niyang proteksyon kung sakali man na balikan siya ng lola ni Tita Clara. Nagkaayos naman si Tito Boni at Tita Clara. Matapos nilang magpakasal ay sa Cebu na sila tumira. Paminsan-minsan umuwi sila sa amin at nakakatawa pa nga kapag may pasalubong siya sa amin na galing raw sa lola ni Tita Clara. Misteri, nagbago na rin pala si Tito. Mahal na niya si Tita Clara. At nakwento pa nga ni Tita Clara na nung naging sila pala ay huminto na talaga sa pambababae si Tito, kaya naging paborito ito ng lola niya. Hanggang dito na lamang po, Misteri, at maraming salamat sa pagbasa ng sulat ko. Sana ay maging leksyon ang kwento ng buhay ni Tito sa mga magiging tatay na katulad ko ngayon. Hindi biro ang maging ama at naiintindihan ko ang takot na harapin ito. Pero huwag sana nating talikuran ang responsibilidad na tayo rin naman ang gumawa. Lalo na't mas kailangan tayo ngayon ng ina ng magiging anak natin.